Kinben Book 5, Chapter 30. Hinalit ng bola ang basket nang maipasok pa ni Mendez ang bonus shot. Tagumpay nga kanyang 4-point play na naging dahilan upang ang lamang nila ay tumaas na sa 6 na puntos. Dito na nga rin sumilbato ang referee dahil isang substitution ang nangyari. Pinalabas na ni Coach Barcibal si Lanete at ipinasok si Gamboa na kinaseryoso ni Isaiah. Tinapik pa nga ni Coach Barcibal sa puwetan si Lanete. Nagpahinga ka na. Sorry coach. Sambit naman ni Lanete. Suminyas naman ang kanilang coach at si Venturina ang tatayo bilang sentro habang si Rayos ang mapupunta sa power forward. Si Gamboa naman ang mapupunta sa dos. Wala na akong choice kundi gawin ito, sabi na nga lang ng coach ng Oxy at dito na nga nagpatuloy ang laro. Pumasok ka rin, sabi naman ni Baron na sinenyasan si Sanchez. Tumango naman si Dre at dito na nga sila nagpalitan ng pwesto. Napaseryoso naman sila Stimosa na binabantayan ni Ibanez at si Ricky naman ay marahang nilapitan ni Gomez. Huminga naman ng malalim si Vincent at pagkatapos noon ay isang mabilis na abante ang kanyang ginawa. Alam kasi niyang hindi siya haharangan ni Mendez at ngayon ay agad din niyang pinatalbog ang bola papunta sa kanyang kaliwang kamay para hindi masundot ng kanyang katapat. Dito naman mabilis na sumalubong si Sanchez at pagkakita ni Gomez dito ay agad niyang ipinasa ang bola. Napatingin nga si Sanchez kay Rayos na biglang lumayo pero si Gamboa ang sumambot ng bola dahil ito talaga ang gustong pasahan ni Gomez. Isang mabilis na step back naman ang ginawa ni Gamboa at pasimple niyang hinawakan ng tuhod ni Cimeron nang gawin niyon upang hindi ito basta makalapit. Isang tres ang pinakawalan ni Gamboa at nginitian pa niya ang sumubok na siya ay pigilan na si Cimeron. Paupo rin siyang lumapag sa sahig dahil natamaan siya ni Cimeron paglapag nito. Susubukan nga niya kung sisilbato ang referee na kinaseryoso agad ni Baron. Hinalit nga ng bola ang basket at nakahinga naman maluwag si Baron dahil walang silbato ng referee siyang narinig. Sayang, sambit naman ni Gamboa na biglang tumayo. Ulul, sagot naman ni Baron na agad na napatingin kay Ricky. Nakuha naman ni Ricky iyon at sa pagdating ng bola sa kanila ay ipinasa niya kaagad ito kay Baron na binigla ng jab step si Gamboa. Tumalon din ito at nagpakawala ng isang long two. Kaso sumablay iyon na ikinasar agad ng ngiti ng kanyang defender. Bulok ka talaga, sabi ni Gamboa, pero napangisi naman si Baron dahil sa ilalim ng basket ay si Lee ang nakakuha ng offensive rebound. Tumalon nga muli ito para ilagay ang bola sa basket, kaso sinupalpal ito ni Lastimosa na nananatiling agresibo sa depensa. Tumapon ng bola at agad namang hinabol ito ni Ricky. Mabilis siyang nagpunta sa corner at si Kyle ay mabilis din kumilos. Ginamit na niya ang buong bilis niya at si Mendez ay hindi na ituloy ang kanyang balak. Tumaas agad ang kamay ni Kyle at ngayon nga ay makikitang papaubos na ang shot clock ng Team Kalapan. Akin na Ricky, sigaw naman ni Ibanez na hinahabol ni Gomez. Pagkakita naman ni Mendez dito ay agad siyang gumalaw para ipasa ito. Hinuli naman ni Lastimosa ang kanyang gagawin at ang bola nga ay sa ibang direksyon tumungo. Hindi ito kay Ibanez. Pagkasambot nga ni Baron ay agad niyang pinostehan si Gamboa at tinulak gamit ang puwet ng pasimple. May puwersa iyon at agad namang tumalon si Cimeron paharap sa basket. Si Gamboa naman ay agad na napaupo at napahiga sa play na iyon na ikinasilbato bigla ng referee, na ikinagulat naman ni Cimeron na pinakawala na ang bola. Offensive foul, blue number 14. Bulalas ng referee at ang nakahigang si Gamboa ay sumigaw pa habang nakakuyom. Ref, paanong foul yun? Flap ang ginawa ng isang iyan. Angal ni Baron na lumapit pa sa referee. Hindi naman siya pinansin ng referee at parang hindi ito nagustuhan ni Baron. Magsasalita pa nga sana siya, kaso bigla siyang nakaramdam ng tapik sa balikat mula kay Ricky. Relax lang Kuya Baron, hayaan mo na, sabi nga ni Ricky na napatingin na naman sa
sa tatlong magugulang nilang kalaban na sina Rayos, Gamboa at Gomez na masayang masaya sa nangyari. Napatingin pa nga mga ito sa kanya at makikita ang ngiti ng mga ito na parang may masamang binabalak. Bumalik ang bola sa possession ng Oxy at si Gomez ay sinabayan ni Rayos upang hindi basta makadikit si Mendez. Pagdating naman sa side nila ay biglang ipinasa ni Gomez ang bola kay Gamboa na mabilis na pumunta sa 3-point area. Bilisan siyang nagpakawala ng tres na ikinahabol agad ni Baron si Meron. Natamaan ito si Gamboa at agad na umupo. Alam naman ni Baron na walang foul iyon kaso sumilbato ang referee at doon na nga napailing si Coach Isaiah dahil tinawagan ng shooting foul si Baron na ikinaseryoso ng kanyang mga players. Si Baron naman na humihingal ay napatingin sa referee at napakuyom. Bulag ba kayo ref? Paanong foul iyon? Bulalas ni Baron na si Gamboa naman ay lalong ginatungan ang apoy na namumuo rito. Tanggapin mo na kasing hindi mo ako kaya. Bulalas ni Gamboa na ikinatayo agad ni na Gomez at Rayos. Sablay man ang tres na iyon ay 3 free throws naman ang ibibigay kay Gamboa. Habang isang foul na nga lang ay matatanggal na rin si Meron sa laro. Nakikipagkomprontahan pa nga ito sa referee at agad naman itong inilayo ni na Marky at Carlo dahil baka mabigyan pa ito ng isa pang foul. Masayang masaya naman si Coach Barsibal sa ginawa ni Gamboa. Well, part ito ng game at pabor sa amin ang nangyari. Kaya okay na rin ito. Sabi naman ni Lastimosa sa sarili na pasimpleng pinagmamasdan ang mga players ng Kalapan na inilalayo na si Meron. Pinaupo na nga ni Coach Isaiah si Baron na frustrated dahil sa nangyari. Napakuyom na nga lang ito dahil hindi man lang siya nakabawi kay Gamboa na patawa-tawa pa habang nasa free throw line. Si Magbuo nga ay muling ipinasok ni Coach Cervantes kapalit nito at malinaw niyang sinabi na atakihin ang basket para makakuha ng foul ang kalaban. Tanggapin mo na lang na natalo ka sa gulangan ni Gamboa, sabi na nga lang ni Martin na katabi ni Baron. Hindi yata marurunong ang referee sa game natin, basta na lang tumatawag ng foul, mga walang kagaling-galing. Mahinang wika naman ni Baron na makikita pa rin sa mukha ang frustrations dahil sa nangyari. Naipasok nga ni Gamboa ang 3 free throws at nagtabla ang score sa 96 matapos iyon. Nang Alaska pa nga ito ng pasimple sa bench ng Kalapan na lalong ikinakuyom ng kamao ni Baron. Relax lang Baron, part ito ng game. Pilit na nga lang niyang sinabi sa sarili. Napatayo nga siya at napasigaw sa kanyang mga kakampi. Dapat panalo tayo. Hindi kayo dapat matalo sa mga gunggong na kalaban ninyo. Sigaw nga niya at napangiti naman ang kanyang mga kasamahang nasa loob ng court. Napatawa pa nga ang ilang mga manonood nang marinig iyon. Habang pinapatalbog naman ni Ricky ang bola ay agad siyang hinarangan ni Gomez. Pasimple niya itong pinagmasdan. Nakita nga ni Ricky ang mayabang na dating ito. Katulad din ng datingan ni Rayos at Gamboa na makikitang nasa magkabilang tabi at parang may balak daw ang mga ito na siya ay itrap. Kaso, inunahan na niya ang mga ito. Umabante siya at yumuko. Isang duck-in move ang kanyang ginawa at agad na sumabay sa kanya si Gomez na mabilis na inihara ang kanyang isang binti. Nakita ito ni Ricky at nakita rin niya ang pasimpleng pagharang ng dalawa nitong kasama sa mga referee. Parang kagaya lang daw ito ng nangyari kanina kung kaya bumigla siya ng hinto bago pa man tumama na naman ang kanyang binti sa kalaban. Ibinato nga niya ang bola papunta sa likuran ni Gomez, papunta kay Magbuo na kasalukuyang pinopostehan si Venturina. Ngunit sa pagkakataong iyon ay doon naman bumigla ng litaw si Lastimosa para i-intercept iyon. Nag-ingay tuloy ang mga fans nito dahil naagaw nito ang bola. Makikita naman nga si Sanchez na mabilis itong hinarangan, kaso isang biglaang spin move ang ginawa sa kanya ni Lastimosa pa kanan. Kasabay noon ay ang pagtakbo ng Gigi Brothers sa side nila. Kasunod din nga nito si Rayos. Nang makita naman ni Lastimosa na naroon si Mendez, ay dito na niya ipinasa ang bola. Gusto pa sana kitang subukan, kaso hindi naman pwedeng basta ko buwayahin ang bola. Nasabi na nga lang ni Lastimosa sa sarili at nasambot naman ni Gamboa ang bola. Isang 3 against 1 ang mangyayari dahil ang mga kakampi ni Mendez ay nahuli ng bahagya.
Nasa gitna nga si Ricky ng sandaling iyon at makikita nga ang paparating na tatlong nakaputi. Mukhang dediretso raw si Gamboa at dito na inihanda ni Ricky ang kanyang sarili. Timing. Ito ang tumakbo sa kanyang isip at sa pagtalo ng kalabang may hawak sa bola ay dito na nga gumalaw ang kanyang mga binti. Tumalon si Gamboa kaso bago pa man siya umangat ay hinaklit na ni Mendez ang bola mula sa kanyang mga kamay. Ang lakas ng steal na iyon at ang mga manonood ay napaseryoso dahil nagawa nitong pigilan ang fast break ng Oxy. Iniwasan pa nga ni Mendez si Gamboa at ang bola ay agad niyang pinatalbog ng mababa. Napaharang naman dito si Gomez at Rayos kaso kumaliwa si Ricky at nilampasan si Gomez. At kasunod nito ay ang marahan niyang pag-sidestep na sinundan niya ng biglaang pagabante. Napaupo na nga lang si Rayos sa sahig dahil sa crossover na ginawa ni Mendez at ang mga manonood ay pinagpawisan ng marahan dahil nasaksihan nila ang paglampaso ng isang player na 5'6 ang height laban sa tatlong 6-footer. Anong ginagawa ninyong tatlo? Sigaw ni Coach Barcibal na hindi natuwa sa play na iyon. Mula naman nga sa bench ng Kalapan ay makikita si Baron na kinakantsawan ang tatlo. Huminto nga si Mendez sa 3-point area at agad siyang tumalon para magpakawala ng tres. Binitawan niya ang bola at napaseryoso na lang siya nang lumitaw ang nakangising si Lastimosa. Narito nga ito at buong lakas itong hinampas ang bola. Ang mga manonood ay napakuyom sa nangyari dahil hindi natamaan ni Lastimosa ang bola. Si Mendez naman ay dahan-dahang napangiti sa paglabag nilang dalawa dahil isang pasa pala ang kanyang ginawa. Nautakan niya ako. Sabi nga ni Lastimosa na napatingin sa manlalarong sumambot sa bola. Si Magbuo ito at isang mabilis sa 2 points ang ginawa nito at doon na nga napasigaw ang mga manonood na pinahanga ni Mendez. 96-98 ang score at lamang ng dalawa ang Kalapan matapos ang possession na iyon. Si Kyle naman ay seryosong pinagmasdan ang tatlong kakampi na walang kahirap-hirap na tinalo ni Mendez. Huminga siya ng malalim at napakuyom. Puro kayo yabang tatlo. Puring-puri kayo ng coach ninyo sa akin pero mukhang puro lang pala kayo hangin sa katawan. Ipasa na lang ninyo sa akin ang bola at ako na lang ang gagawa. Ayusin na lang ninyo ang depensa. Seryosong wika ni Lastimosa na ikinalunok ng tatlo. Ang sama kasi ng titig ni Kyle sa kanila ng oras na iyon. 2 minuto at 15 segundo na lamang ang natitirang oras ng game. Nakikita nga ang pagkalma ni Lastimosa at nang mapunta na sa kanya ang bola ay agad siyang nagpakawala ng tres sa harapan ni Ibanez na nagawa rin naman itong sabayan sa ere. Ganoon nga lang kadali na binawi ni Lastimosa ang lamang nila. Napasulya pa nga siya sa bench ng Kalapan kay Maki. Tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng paniniwala mong matatalo ako ni Mendez. Ang team pa rin namin ang mananalo sa game na ito at sisiguruhin ko iyon. Seryosong winika ni Lastimosa at napasigaw pa siya sa kanyang mga kasamahan. Huwag natin silang papuntusin kung gusto ninyong manalo. Defense! 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 Bulalas naman ang fans ni Lastimosa at wala na ngang 2 minuto ang laban. Dito na nga nakaramdam ng kaba ang bawat isa, lalo na nang ipasa ni Mendez ang bola sa kakampi nito. Sinambot nila ang bola at dinikita naman agad siya ni Rayos. Dito nga ay agad namang itinaas ni Magbuo ang kamay niya. Hiningi nga niya ang bola at doon ay agad siyang tumira sa may basket. Sinabayan naman siya ni Venturina at napaseryoso na lang ito nang idakdak ito ni Magbuo. Isang posterized dunk mula kay Magbuo ang nasaksihan ng mga manonood. Pero hindi nagpatinag ang Oxy team. Pagkakuha ni Lastimosa sa bola ay inatake nga niya ang basket at si Ricky ay hindi man lang ito nagawang masabayan dahil kukuhanan siya nito ng foul. Ito naman ang inaasahan ni Lastimosa at ang si Sanchez na ang humarang sa kanya ay isang mabilis sa pag-atras na sinundan niya ng isang biglaang paggabante ang kanyang ginawa. Isang crossover iyon at ang mga manonood ay napaseryoso nang tumalo na si Lastimosa papunta sa basket. Hinarangan siya ni Magbuo kaso bumaba ang kaliwang kamay ni Kyle at dito ay isang reverse layup ang kanyang ginawa. Umangat ang bola kaso dinikit ito ni Ibanez sa board nang magawa nitong tapalan ang tira ni Lastimosa
ng hindi inaasahan. Tumapon pabalik sa loob ang bola at dito naman lumitaw si Venturina para kunin ito. Pagkalapag niya ay agad siyang gumalaw para tumira. Napaharang naman agad sa kanya si Magbuo, kaso isang bounce pass ang ginawa nito. Nasa likuran nga ni Magbuo si Lastimosa na agad na tumalon para ilagay ang bola sa basket. Sumilbato nga ang referee nang tamaan naman ni Ibanez ang kanyang braso at ang masaklap, pumasok pa ang bola sa basket na ikinatuwa ng mga players ng Occidental Mindoro. Masyadong mautak ang isang ito. Sabi na nga lang ni Carlos sa sarili, ang sama raw ng foul na iyon dahil isang 3-point play ang naibigay niya kay Lastimosa. Naipasok pa nga ni Lastimosa ang free throw at pagkatapos noon ay tumawag muna si Coach Cervantes ng timeout para makahinga ang kanyang mga players. 102-100 ang score at lamang ng dalawa ang Occidental Mindoro team. 1 minuto at 15 segundo naman ang natitira sa laban at dito na mas nagiging crucials ang bawat plays. Wala raw silang dapat sayangin at kailangan daw nilang mapigilan si Lastimosa sa ginagawa nito. Natapos ang timeout na iyon ni Coach Isaiah at sa pagpasok ng mga players ay siya ring pag-ingay ng crowd. Kabado na nga rin ang ilan, lalo na ang mga may pusta sa maaling team. Si Mendez nga ang may hawak ng bola sa pagpapatuloy ng game. Dito naman nga makikita ang mahigpit na depensa ng Oxy at dito na rin si Marky Licomilos para magbigay ng screen. Base nga ito sa play ni Coach Isaiah. Bumangga nga si Gomez kay Lee at kasunod nito ay ang pag-atake na ni Mendez sa basket na mabilis namang inobserbahan ni Lastimosa. Napangiti na lang siya at nang humabol si Rayos at Gomez kay Mendez ay dito naman ipinasa ng point guard ng kalapan ng bola sa naiwang si Marky Lee. Mabilis na umatras si Marky at isang tres ang kanyang pinakawalan na sinira ng isang manlalaro ng Occidental na nagngangalang kay Lastimosa. Maganda sana ang play ninyo kaso hindi sa akin uubra ang mga ganyang style. Sambit pa nga ni Kyle at sa kanyang paglapag ay ang mabilis niyang pagtakbo papunta sa bola na tumapon papunta sa kanilang side. Bago pa man niya iyon makuha ay ginitgit naman siya ni na Ibanez at Sanchez. Ayaw nga ng mga itong makuha niya ang bola at doon na nga sumilbato ang referee dahil nag out of bounds na ito. Sa kalapan pa rin ang bola at si Lastimosa nga ay napabuntong hininga na lang. Pagkasambot nga ni Mendez ay dito naman kaagad na dumikit si Gomez at ganoon din si Lastimosa. Isang double team ang ibinigay nila rito. Napaatras naman si Ricky at dito na nga naging agresibo si Kyle. Dumikit siya kay Ricky at dito na nga niya sa pilitang inagaw ang bola. Sumilay naman ang ngiti sa labi ni Mendez. Mula nga sa kanyang kanang kamay ay bigla niyang pinatalbog ang bola mula sa kanyang likuran. Tumalbog ito papunta sa pagitan ng kanyang bukas sa binti. Dumaan din ito sa pagitan ng mga paa ni Lastimosa at napaseryoso ang mga manonood dahil isang bounce pass iyon. Sinambot agad ni Marky Lee ang bola at inatake ang depensa ni Rayos. Sa pagsugod nga nito ay doon naman siya nagpakawala ng isang bounce pass papunta sa kasamahang si Magbuo. Dinipensahan naman si Marlon ni Venturina kaso bumigla ng talon palayo si Magbuo at dito ay isang banked shot mula sa hook shot ang kanyang pinamala sa mga manonood. Mailap din ang galawan ng sentro nila. Nasabi na nga lang ni Venturina na mabilis na kinuha ang bola at ipinasa sa kanyang kakamping si Lastimosa. Mautak si Mendez kahit sa playmaking. Sabi nga ni Lastimosa at sa paglampas niya sa gitna ay dito na nga siya napaseryoso dahil si Mendez na naman ang babantay sa kanya. Napatingin nga muna si Lastimosa sa oras at pagkatapos ay harapan niyang tinirahan ng tres si Mendez. Isang cold-blooded 3-point shot iyon at sa pagpasok nito sa basket ay doon na nagwala ang malalakas na cheer para kay Lastimosa. Ano nangyari? Bakit si Ricky ang tumawa kay Lastimosa? Hindi rin siya tumalon. Naibulalas na nga lang ni Mover nang masaksihan ang nangyaring iyon. 30 seconds na lang. Sabi naman ni Ricky na kalmadong pinagmasdan ang lumalayong si Lastimosa mula sa kanya. Kung tumalon ako, baka na-foul out ako. Pero nakita ko naman ng maayos kung paano niya iniangat ang bola. Baka magamit ko ito sa sunod.
Sabi pa nga ni Mendez sa sarili na napatingin sa kanyang mga kasamahan na parang biglang kinabahan dahil sa 3 puntos na kalamangan ng kalaban sa natitirang 30 segundo ng laban. Pinatalo ba kami ni Mendez? Bakit wala siyang ginawa? Tanong nga sa isip ni Dre. Maging si Marky nga ay naguluhan din sa ginawa ni Ricky. Si Ibanez naman ay hindi natuwa dahil dapat daw ay hindi siya nakipag-switch dito. Mula naman sa bench ng kalapan ay makikita si Maki na seryosong nakatingin kay Ricky. May naiisip na naman kung ano ito. May tiwala ako sa iyo, Ricky. Sambit naman ni Coach Isaiah na marahang napakuyom ng kamao. Sinambot na nga ni Ricky ang bola at sa pagdating niya sa side ng kalaban ay dito na niya binigla ng atake ang nagbabantay sa kanyang si Lastimosa. Dumiretso siya sa basket at pagkatapos ay isang mabilis na paghakbang pauna at pagtalo ng paharap sa basket ang kanyang ginawa. Hindi kasi Kobe Bryant para gawin ang move na iyan. Sigaw nga ni Kyle Lastimosa sa sarili. Isa pa, 2 puntos lang daw ang magagawa nito kung kaya kung pumasok man ito ay siguradong ang pag-foul na lang sa kanila ang magpapahinto ng oras. Isang fade away shot ang ginawa ni Mendez at sa pagpalo ni Lastimosa sa bola ay nabigla siya nang hindi niya ito natamaan. Sabay rin silang bumagsak ni Mendez at kasabay noon ay ang pagsilbato ng referee dahil tinamaan ni Lastimosa ang kamay ng shooter nang mawala ang bola mula rito. Ang bilis ng bitaw na iyon. Sambit pa nga ni Lastimosa sa isip at sa pagharap niya sa basket ay doon na nga lang niya narinig ang tunog nito matapos saklitin ng bola. Basket counted. Bulalas ng referee at doon na nga nagwala ang crowd na nagbigay ng suporta kay Mendez. Naghiyawan sa tuwa ang mga ito at ang mga manlalaro naman ng ibang team ay napaseryoso sa play na ginawang iyon ni Mendez. Risky play pero na-execute niya ng mabuti. Sambit nga ni Night Abad na napakuyom na lang, lalo pat ginawa ito ni Mendez sa isang Lastimosa. Pagtayo nga ni Mendez ay marahan siyang napatingin kay Lastimosa na naramdaman na nga agad ang pagod sa laro. Natawagan ito ng foul at si Coach Barcibal ay napakuyom na lang dahil ito na rin ang ika-5 foul ni Lastimosa. Tanggal na rin sa laro ang ace player na Occidental Mindoro at ito ang nagpatahimik sa kanyang fans at nagpaseryoso sa mga kakampi ni Mendez. Coach, 4 na pala ang foul ni Lastimosa? Bulalas na nga lang ni Mover at si Coach Isaiah ay napangiti ng hindi inaasahan. Oo, 4 na ang fouls niya. 2 noong 3rd quarter at patatlo niya ngayong last quarter. Sagot ni Isaiah. Naging siya nga ay nakaligtaan iyon dahil masyado siyang nag-focus sa fouls na nakukuha nila. Napailing na lang siya at napatingin sa kanyang assistants. Sorry coach, nadala kami sa laro ni Mendez. Sagot naman ng mga iyon na napansing 4 na nga ang foul ni Lastimosa bago iyon. Okay lang, sabi naman ni Coach Cervantes at makikita ngang pinalitan na si Lastimosa ni Lanete. 105-104 ang score. Lamang pa ng isang kalaban. At habang nasa free throw line si Mendez ay makikita ang paghinga nito ng malalim. Pinagmasdan din niya ang kanyang Kuya Marlon at Kuya Marky. Tapusin na natin ito. May ngiting wika ni Mendez at pinakawalan na niya ang bola. Nagmintis ang free throw ni Mendez na ikinaseryoso ni Coach Barcibal at ng mga manonood. Kaso, ang offensive rebound ay nakuha ni Magbuo at doon na nga napatayo ang mga players ng Kalapan. Ang play na ito ay planado ni Mendez at paglapag ni Marlon Magbuo ay doon na nga niya ipinasa ang bola kay Ricky. Papaubos na ang oras. 5 segundo na lamang. Ikaw na magtapos ang labang ito, Ricky. Bulalas ni Magbuo. Mula naman sa bench ng Oxy ay makikita si Lastimosa na nagdidilim ang paningin habang nakaupong may talokbong ng towel sa ulo. Ang kaibahan ng team mo sa team ko. Sambit na nga lang ni Kyle sa isip na nakita ang masayang mata ng mga manlalaro ng Kalapan. Nakita rin niyang na kay Mendez na ang bola at alam na niya ang resulta ng larong ito. Ngumiti naman si Mendez nang masambot ang bola at sa paghabol sa kanya ng mga players ng Oxy ay agad siyang tumalon at makikita nga ang magandang forma ng shooting niya. Isang mid-range shot ang kanyang pinakawalan
At matapos iyon ay doon na rin tumunog ang buzzer. Pumasok ang bola sa basket at makikita ang nakataas na kanang kamay ni Mendez na sinundan ng pagtalon ng mga manlalaro ng Kalapan. Sila nga ang nanalo sa laban nilang ito. 105-106 ang final score. Dito na nga rin kumawala ang malakas na cheer ng mga manonood para kay Mendez na ngiting-ngiti dahil sa pagkapanalong iyon.